Hey, Boss Krang! Alam mo ba, nakakita na kami ng perfect body na pwede mong gamitin? Sigurado ba kayo dyan? Oo naman, boss. Pinili ka talaga namin ng isang malaking katawan, malakas, at madaming muscle. Yan ang gusto ko. Kung ganon, ipakita nyo sa akin, nasan yung katawan na yan? Oh, sige, sandali lang, boss. Tatuwagin namin siya. Hey yo, Poop Boy! Tawag ka ni Boss Krang! What the? Diba, boss? Bagay na bagay sa'yo. And here's the toy that we're going to review for today. This is the BSTX and Teenage Mutant Ninja Turtles Krang Bubble Walker. Now, pag binili natin siya, ganitong klaseng packaging na meron siya sa harap and sa likod and at the side and on the other side and on top and at the bottom. Yan. So, naka-clamshell pa siya. Kaya right now, i-unclam na natin yan. Grabe, pinahirapan ako ng clamshell na to. Ang ganda lang nung design nung clamshell niya kasi parang super secure talaga yung item natin doon. Sobrang secure niya. Hindi ko mahanap itong ledge na to. Hindi ko alam na hanggang dyan lang pala yung top cover nung pinaka-clamshell niya. Hanap ako ng hanap dito sa ilalim. Dukot ako ng dukot. Napulit ko patuloy ito. Yung pala nandito lang sa ibabaw. Ang bihira. Pag na-unclam na nga natin siya, may kasama lang siya ditong BSTX na sticker. Wow, naka-clamshell pa. Even yung sticker nila. Next, we have here yung accessories naman niya. Yan yung pinaka-details niya. Okay, pwede mo itayo yan. Pag ganyan. Pero wala nang any pegs dito. As in, flat lang siya. Next, we have here naman, parang may kulay pink na tae. Hindi ito poop. Ito is yung alternate tentacles ni Krang. Okay, next naman, may alternate pa eh, no? Nakuha niya pa mag-alternate. Pero okay din naman ha. Ganda rin naman yung details siya rito. Medyo creepy nga lang. Next, we have here naman yung Bubble Walker na mismo ni Krang. Yan ang pinaka-itsura niyan. Okay. Yan sa side. Okay, iba yung pagka-silver nitong mga hose niya dyan. Yan yung mga pipes niya. And then, yung mga ventilation nung Bubble Walker niya, medyo naka-weathered din. This one is may salamin din ha, which is good ha. Ilalim, yan, yung paa. Yan sa ibabaw, yan ang pinaka-itsura niya. Yan, and then, itong Bubble Walker niya, pwede natin ngayon ilagay itong mga alt hands niya dito. May susundan naman kayong peg, ayun no, parang meron siyang slice pa doon sa parang gitna. So, yun yung susundan nyo dito pag ipepeg nyo na mismo yung mga tentacles pala, mga tentacles dyan. Yan, okay? Para mas mukhang nakalabas dyan yung mga tentacles niya. So, bago natin ilagay dyan si Krang, check muna natin yung pinaka-details naman dito ni Krang. Yan ang itsura niya. Ganda nung eyes, ha? Ang ganda nung eyes. Oh, nice, cool. Okay, nabuhay yung mata, ang ganda. Nagsha-shine pa siya, which is good. And then, ito yung tentacles niya. Articulated yan. Pwede mo ma-up and down dyan. And, naro-rotate yan ng ganyan. Ganon din din sa kabila. Up and down yan ng ganyan. And, naro-rotate din ng ganyan. Okay, may sa ilalim niya. Wala na siyang ibang articulation even sa bibig niya. No? Sana nilagyan din siya ng articulation sa bibig para pwede siya mag-rah, yung ganun. Nakabukas yung bibig niya. Other than ganyan lang na naka-close. So, pag ilalagay natin si Krang dito sa table niya, kahit pala walang peg, okay lang. Kasi sasakto tong bilog niya dun sa ilalim niya. Yun, no? Hindi yan yung paa niya. Talagang ano lang yan. Patungan lang yan ni Krang. And then, right now, ikakabit na natin siya ngayon dito sa kanyang Bubble Walker. I-open lang natin yan ng ganyan. Para mailagay natin dito si Krang sa Bubble Walker niya, kailangan natin tanggalin itong mga tentacles niya dito. Pa-pop off lang natin yan ng paganyan. And then, lalagay lang natin siya dyan. Ganun lang. Walang kahit anong peg na pwedeng mag-secure dito sa loob si Krang. So, pag nilagay mo na siya dyan, naalog-alog talaga siya. Okay, sarado na natin. Yan. Ayan, no? Ginig-ginig siya. Ito na si Krang sa loob ng kanyang Bubble Walker. Check natin yung details na dyan. Ang ganda rin. Ang ganda. It's good. Okay, ito na yung pinaka-itsura niya. Pag nandiyan siya sa loob. And ang articulation lang ng Bubble Walker niya, sad to say, itong mga tentacles niya rito,
Sayang, sana ginawa nilang peg na lang, same nung sa hands niya. Kapag yun ang pineg natin dito, pwede mo pa rin igalaw or i-articulate yung tentacles niya dito. Kaso wala na kasi naka-fix lang to So once na nalagay mo yan dyan, itong mga alternate tentacles niya, wala na. Yun na yun. Hindi mo na magagalaw yan. Naka-stack up na lang yan ng ganyan. And sa paa niya, hindi siya ratcheted pero meron kang 1, 2, 3, 4, hanggang 4 lang. 5, 6. Ayan, hanggang dulo. May mga snap siya. Pagdating dito sa knees, dito wala nang snaps. Pero, ayan, naro-rotate naman yan ng ganyan. And pagdating dito sa paa, wala nang articulation dito. As in, yung bubble walker niya, ang articulation lang is ito and ito lang. Although, guys, napansin ko pala dito sa kabila. Kasi dito sa left side niya, ng bubble walker niya, ayan may snap talaga. Nakikita nyo rin naman, di ba, sa movement. Ayan So, may stop yung movement ng legs niya dito. Pero dito sa kabila, actually guys, alam nyo, nung first time kong inarticulate to, sobrang tigas. Tapos nung chinek ko, ayan may ganyan siya. Hindi ko alam kung glue ba yun or part na nung sa loob nung bubble walker niya. Hindi naman siya mukhang loose, pero parang may gel na naipit dun sa loob na yun yung nagpatigas dito sa part na. Actually kanina natatakot akong iikot ito kasi ayaw talaga. Akala ko may mapuputol or akala ko nga hindi ito nagagalaw, yung right side lang. Pero ang awkward naman kung ganun. Pero ayun nga meron talagang parang mga gel na lumalabas. And then, yung articulation niya, smooth naman yung dito sa kabila. Ayan. Wala siyang snap. Compared dito sa kabila, na nag-i-snap yung pinaka-legs ng walker niya. Pero dito sa kabila, smooth. Smooth siya. So, magkaiba ng articulation. Hindi ko alam kung bakit ganun. So, yan ang articulation ni Krang sa kanyang bubble walker. Now, para sa size ni Krang, ang height niya is around 4.5 inches siya. And ang maganda niyan, compare pa natin si Krang sa iba pa nating toys tulad ng ating Sorry pero naka-box pa kasi itong Ninja Turtles ko dito. Nabigay sa atin ng Kids Company pero kung i-height mo siya, ganyan ang size niya dito kay Raphael. Sakto din naman parang maganda rin yung scale nila. Lagay na lang natin siya dyan. And we also have here from Playmates na si Rocksteady and also from Playmates na si Bebop. Pero ang alam ko magkaibang line na itong si Bebop na to and itong Rocksteady na. Actually, lahat ng mga Ninja Turtles toys natin dito, magkakaiba ng lines yan. Sama na rin natin dito si Buzz sa kanyang Lightyear movie. We also have here naka version ng Gladiator Hook, our MCF Doomsday, Toy Biz Beta Ray Bill, and from Mattel na si Zurg. So yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this Krang, ang price range niya is around 1,500 up to 2,000 pesos. Depende na lang again kung saan kayo makakuha ng specific copy nyo nito. There you have it now guys. Ito na ang ating BST-AXN Teenage Mutant Ninja Turtles Krang Bubble Walker. What do you think of this figure? Is it a go for you or a no for you? Whatever your thoughts, please comment it down below. But for me, goods naman na siya sa akin. Okay naman na sa akin itong Krang na to. Especially kung isasama mo lang naman siya sa display mga Ninja Turtles collections ninyo. Although for me, with the feature itself ni Krang na Bubble Walker. So sana within the Bubble Walker niya mismo, itong mismong naglalagyan niya, mas marami pa sana ang feature na nilagay dito rather than ito lang yung articulation niya, yung paa. Nakakatawa lang kasi naglagay pa sila dito ng 31 points of articulation. Hindi ko alam kung bibilangin pa ba natin kung nalagpas ba tayo sa 31 o sa saktong 31 or kukulangin sa 31. Pero as I play around dito sa Krang na to, parang nakukulangan lang ako sa feature ng Bubble Walker niya. Sayang, even man lang dito sa pinakapaa niya dito ng Bubble Walker niya, lang articulation. Sana man lang doon nagdagdag sila, di ba? Kahit papano. Kasi ito lang naman yan si Krang na nasa loob ng Bubble Walker niya. So sana mas dinamihan pa sana nila yung feature ng Bubble Walker niya. Isa sa pinakamalaking downside for me is itong tentacles niya dito na ikakabit mo lang talaga ng ganyan. That's it. Wala ka ng playability magagawa. Ginalaw mo nga itong tentacles na rito, matatanggal lang siya. So sana dito pa lang, ang ginamit nila is yung ganitong klaseng tentacles na para nape-play around pa sana natin kahit nakasakay na siya dito sa kanyang Bubble Walker. Pero only thing na ma-articulate natin dito si Krang is pag nasa labas siya ng Bubble Walker niya. So sayang
sayang nga yung opportunity, di ba? Sana ito rin, nagagalaw din. And another downside for me dito kay Krang is sana nagbigay sila ng alternate head din para dito sa kanya. Para may option lang tayo pag dinisplay natin siya or pag nilalaro natin siya na pwede mong i-open yung mouth niya or isarado ng ganyan. Rather than wala kang ibang option kundi nakasarado lang. Overall for me, okay naman sana nga itong bubble walker niya. Nagkulang lang or siguro feeling ko kinulang lang sa features talaga. Kung dinagdagan nila ng open mouth ito, kung na-articulate din itong tentacle siya dito sa bubble walker niya, mas maraming features pa yung bubble walker niya. I think sulit na talaga itong Krang na ito.